guys, napakadaming ibon. Kung makikita nyo, di ba? Nakakatuwa. Kakaiba to, parang nakakatakot eh. So ayan oh, nagliparan yung mga ibon. Kung mapapakinggan nyo sa video ko, sobrang dami na, nagkakagulo sila. Big shout out para sa mga kababayan ko dito sa Bydgoszcz, Poland. So shout out sa mga kabayan ko dito sa Bydgoszcz, Poland. So pinasyalan ko yung yarmark nyo dito para ipakita ko sa YouTube account ko na Adrian Wagan. So shout out sa inyo, sana subscribe nyo yung YouTube channel ko na Adrian Wagan guys. So here we go. Andito na si Santa. Dinala niya yung maliit niyang sasakyan dito, ano. Andito ako sa isang city sa Poland. Pang-walo sa pinakang malaking city dito sa Poland, ano. So ito ay pinangalan ng Bydgoszcz dito sa Poland. At according sa mga lokal na tao dito ay ito yung center ng music dito sa Poland. Kaya maganda siya pag masdan. Ayan, basta makayok sa duyan. Kung makikita nyo, ito. So yan, ikot lang ako. Bakasyon ko kasi, kaya nakapag-relax ako. Pinuntahan ko din itong yarmark dito sa Bydgoszcz kung tawagin nila itong city na to, ano. So ayan, makikita nyo, nandito ako. So papasyal ko kayo sa yarmark kasi hanggang Sunday na lang yung holiday ko at pabalik na ulit ako sa trabaho, ano. Medyo mas malamig dito sa syudad na to. Kumbaga mapapansin niyo yung salita ko ay parang nag-aagaw hangin dahil sa sobrang lamig guys. Kung mapapansin nyo rin, maraming ayong salita ko kasi hinahabol ko yung hangin. Kasi nga sobrang lamig. Kumbaga parang nasa mainit na lugar din ako. Ang feeling kasi guys ng malamig, mapipil mo sa mukha mo, sa tahinga mo, parang binabakbak. At saka yung kamay mo, parang binabakbak din. So balik tayo sa kwento. Andito ako sa isang Christmas market dito sa Bydgoszcz, ano. Mag-ayan yung Christmas market nilang tinatawag. May mga dekorasyon ng Christmas market. May mga pailaw. So napakaraming pailaw kapag ganitong Christmas o darating na Christmas, ano. Kung makikita nyo, ayan yung simbolo dito ng Christmas market or ng yarmark. So bukod pa yung pinakita ko sa inyo sa Gdansk. So ito kasi pa isang city rin dito sa Poland. Pinasyalan ko para maipakita ko sa mga followers ko, sa mga kababayan ko, sa mga Filipino community dito sa Poland. So para maging aware kayo, ano. Medyo malaki rin itong city na to. Kung baga, hindi rin naman to papatalo, diba, sa dekorasyon, sa mga pailaw. So ganito kaganda guys ang Poland. Safety, kumbaga, ay nandito na rin. Malaya kang makakapag ganito, makakapag-vlog, makakapag-take ng photo. So wag mo lang silang pipilitin kung ayaw nilang magpa-interview or magpa-picture. Kasi nga, yung iba ay parang nahihiya sa'yo, lalo na sa foreigner. Bibigyan ko lang kayo ng tips, ano, kasi na-experience ko na yan. Ayaw nila yung mga pinipilit sila guys, kasi kapag pinilit mo sila at ayaw nila, so maaari silang tumawag ng police, ano. Kaya mas maganda na irespeto mo lang kasi nire-respeto ka naman nila, na maging malayang, mag-video or mag-picture. So ito, so andito si Mickey Mouse.
Diba, napakaganda niya. Ayan. Ipailaw na rin. So ito yung mga putik or kubol kung tawagin dyan sa atin. So iikot ko lang kayo. Didiretso ako dun sa may ilog para makita nyo yung talagang dekorasyon ng pailaw nitong Bedgosh Yarmark. Nandito ako para bisitahin itong city na to. Pangatlong beses na akong pumunta dito, guys, para dun sa mga kababayan ko dito, para sa mga kababayan ko sa Poland. So once na mapanood nyo to sa Facebook account ko or YouTube account, paki-subscribe nyo naman yung YouTube account ko na Adrian Wagan, guys. At paki-follow nyo na rin yung Facebook account ko na Adrian Wagan, guys. So shout out sa inyo mga Filipino community dito sa Bedgosh, Poland. So ayan, nandito ako sa Bedgosh para ipakita ang ganda ng Yarmark dito sa Bedgosh, Poland, or Christmas market nila dito sa Bedgosh, Poland, So isang malaking shout out sa Filipino community dito sa Bedgosh, Poland, guys. So ako si Adrian, isa akong small YouTuber or content YouTuber at creator ng Facebook, guys. So paki-follow nyo naman ang Facebook account ko. Kamusta ba ang buhay-buhay nyo dito, mga kababayan ko dito sa Bedgosh, Poland? Andito ako, pinasyalan ko to for 2 nights. Mag-stay ako dito kahit malamig dito sa labas. Mas malamig pala dito sa Bedgosh, guys, kaysa sa Gitangs. So yung kamay ko ay parang namamanhid na. So pasensya na doon sa mga followers or sa mga subscriber ko sa YouTube kung yung pananagalog ko ay kakaiba minsan, kasi guys, sa kadahilan ng sobrang lamig, hindi nyo mapipil kasi makikita nyo yung kalangitan ay walang masyadong ulap, pero sa totoo lang malamig. So ito yung katibayan. So alas 4 na dito ng hapon. So makita nyo 16. So ipapakita ko rin sa inyo kung gaano kalamig. So dito sa Bedgosh ay 5 degree ngayon, pero mahangin. So ayan, kaya masakit sa kamay, nakakamanhid, guys, tsaka sa tenga. Kaya minsan ay kung mapapansin nyo yung salita ng pananagalog ko ay nagkakaroon ng maraming kasi sa sobrang lamig. Parang hinahabol ko kasi, guys, yung hininga kapag malamig. Yung loob ng jacket mo ay mainit, yung tainga mo nilalamig. Huwag parang nagmamadali ka sa paglalakad. So nagmamadali rin ako lagi sa paglalakad kasi nga sobrang lamig. Tapos yung lalamunan ko ay nanunuyot. Kumbaga nakakainis itong ganitong weather. So mas mabuting pumatak yung snow. Tapos yung walang hangin, guys, mas maganda sa akin yon kaysa sa ganitong napakadaming hangin na pumapalo sa mukha mo tsaka sa tainga mo. Tapos yung simoy ng hangin ay nakaka mental block sa madaling salita, guys. Sana naiintindihan nyo kung bakit minsan ay hindi maganda yung pananagalog ko, kasi nga dahil sa climate dito sa Poland, hindi siya ganyan katulad sa atin na relax lang. Dito parang ang pakiramdam, guys, kapag malamig naninigas ang katawan mo, yung naghahabol ka sa hininga. Tapos ang isa pang reason ay naglalakad ka ng mabilis.
baga tuloy-tuloy yung hakbang ng paa mo, tapos sobrang lamig. So hanggang dito muna yung pagpapakita ko sa inyo guys. Puputulin ko muna dito kasi kailangan kong umakyat dito guys. So bye.